Gusto kong pigilan si Roman sa pananakit niya sa'yo. Pero wala akong karapatan na gawin yon. Kasi mali ka, Mara. Dahil sa ginawa mo, lalo mo siyang binigyan ng karapatan na magalit sa'yo. At lalo mong pinaliit yung sarili mo sa mga mata niya. Tigilan mo na kasi ang pakikipaglaban sa kanya. Wala ka nang magagawa. Wala na si Emilio. Wala ka nang mapupuntahan. Dito ka nararapat. Ito ang buhay mo sa rancho. Kasama ng asawa mo at ang anak mo. Alam mo ba kung anong pwede mong gawin ngayon, ha? Gumawa ka ng paraan para mabawi ang tingin ng asawa mo sa'yo. Ayusin mo yung sarili mo. At mag-isip ka kung paano ka makakatulong sa pag-unlad ng rancho. Sikapin mo na maging pantay kayo ng asawa mo. At kapag pantay na kayo, magdadalawang isip yon bago kanya pagbuhatan ng kamay. Baka akala mo naging madali para sa akin. Sa kinaroroonan ko ngayon, hindi. Marami din akong dinanas na hirap sa kamay ng ama mo. Pero, unti-unti kong pinatunayan ang sarili ko. Pinag-aralan ko lahat ng mga ginagawa niya at nahigitan ko pa siya. Hindi porke tayo mga babae, mas mahina tayo sa kanila, hindi. Kaya huwag kang lalampa-lampa. Alagaan mo yung sarili mo, tibayan mo ang sarili mo. At naniniwala ako, na balang araw, magiging katulad mo din ako. Sige na, tama na yan. Tumayo ka na. At kailangan linisin mo na itong sarili mo. Ay, kawawa naman ito. Aking anak. Sige na. Tumayo ka na. Tumayo ka na. Sige na. Oh, okay. Ay, Diyos me. Ano ba yan? Ay, Diyos me. Ay, bakit ka dinudugo? Ay, teka. Ay, Bartolome! Batreng! Halika kayo dito, tulungan niyo kami. Ay, Diyos me. Ano ba yan? Senyora, maraming bugbog at pasa si Mara. Pero nothing major. Muntik na nga rin siyang makunan sa tindi ng pagkakabugbog sa kanya. Pero ligtas na ang baby niya. Baby niya? Hindi niyo po ba alam? Buntis si Mara. Doktor Pastrana, kailangan mabuhay ang bata na yan. Pero senyora... Doktor, gusto ko gumawa ka ng paraan para mawala yung dinadala niya. Papahanda ko po ang lahat. Mara? Si Mara? Senyorito, dinala ni Senyora sa ospital. Patring, maghanda ka ng mga gamit ni Mara, utos ni Senyora. Sige. Kamusta na siya? Mga ilang araw pa siyang mamamalagi sa ospital. O nga pala, Bartolome. Saan niyo dinala ang katawan? Huwag mo nang alalahanin yun. Inayos ko na. Mama, ang baby ko. Ano nangyari sa baby ko? Sana nalaglag na lang yung bastardo na yan. Pero hindi bale. Naayos ko ng lahat. Mama, anong ibig niyo sabihin? Hindi dapat na mabuhay ang bata na yan. Hindi ako papayag na mawala tong anak ko. Gusto mo ba na patayin ka ng asawa mo, ha? Hindi mo ba naiintindihan, Mara? Ginagawa ko ito para sa'yo. Kapag hindi mo yan pinalaglag, sigurado, papatayin ka ni Roman.
Mas gusto kong patayin ako ni Roman kaysa patayin kong sarili kong anak. Tumigil ka! Wala na tayong pagpipilian. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mawala yung bata na yan. Senyora, nakahanda na po ang lahat. Okay, sige na, dali mo na. Padala mo na. Mama, huwag niyo naman gawin sa akin to. Huwag naman, huwag niyo papatayin ang anak ko. Huwag niyo maalisan yung anak ko. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ano ba? Bitawan niyo ako! Mama, hindi naman yung palalat ng anak ko, Mama! Mama, Mama, yun na! Mama! Sige, lumapit kayo sa akin! Sige, lumapit ka! Mara! Unahon ka, Iha! Iha, unahon ka! Huwag ganyan, please, Iha! Kung